Isang magiting naman na laro ang pinagpepiestahan ng samut-saring tao dahil sa kakaibang tikas nito sa paglalaro ng basketball. Hindi mahulugang karayom ang crowd dahil sa daming umaabang na makita ito maglaro. Hindi mabilang na mga nagdadaupang palad para pumalakpak at mga iba't ibang mga salitang nakabibingi ang maririnig mo sa iba't ibang pwesto sa loob ng basketball arena. Wala nang iba kundi si Renz Abando, ang Air Abando ng Pilipinas. Ating talakayin ang patungkol sa ano kaya ang posibleng dahilan kung bakit mas pinili ni Renz Abando ang maglaro sa ibang bansa o sa Korean Basketball League kaysa dito sa Pilipinas o sa PBA. Hindi ba ito inofera ng PBA para maglaro sa kanila? Mababa kaya ang offer sa kanya at hindi nagustuhan ng ating bida ang alok, or ang tunay na dahilan kaya ni Abando ay mas mataas ang alok sa kanya ng mga Koreano? O maaari kayang naisip nito na mas mapapabuti siya sa kamay ng mga banyaga? Ano sa tingin nyo mga kashish? I-comment nyo naman po sa ibaba ang mga opinion ninyo. Ating isa-isahin ang mga posibleng dahilan ng paglalaro ni Abando sa labas ng Pilipinas. Hindi ba't bago ito maglaro sa KBL ay naging manlalaro muna si Abando ng PBA D-League noong 2019 sa koponan ng UST. Dito naman ay kapansin-pansin naman ang natatanging abilidad nito at angas sa paglalaro. Hindi ba't ang ibig sabihin ng PBA D-League ay Philippine Basketball Association Developmental League? Developmental? Ibig sabihin, dinedevelop ang mga manlalaro dito upang maging ready para sa PBA draft. Ngunit bakit pinakawalan pa ang isa sa mga pinakamagaling na player na Ilocano? Bakit kaya na? Mga kalahi ang nagdevelop sa kanya pero ibang lahi naman ang nakinabang. Hindi ba nagustuhan ng mga PBA team scouts si Abando? Maraming katanungan ang nagsisirkulasyon sa ating isipan kung bakit at ano ang mga nangyari at sa banyagang bansa ito naglalaro ngayon. Ano po kaya mga kashish ang masasabi ninyo, especially sa mga kababayan nating Ilocano? Ating balikan ang mga highlights ng PBA D-League na sinayang ng Pilipinas na si Renz Abando. Kami ngayon, trying to think of a way to make sure that gets Abando with a steal. Gives it out to the assist for the expect this week to be a grind out one. 73-69. While these guys are just shooting the lights out from Rainbow Country. Eagles. Block was Davis. Maraming posibleng sagot sa napakaraming katanungan sa kung bakit ito pinili ng mga ibang bayan at doon ipagpatuloy ang karera sa basketball. Marahil ay inafera naman ito at hindi lang nagustuhan ng alok. Sa PBA kasi ay hanggang 200,000 pesos maximum lamang ang sweldo ng isang rookie per month o 2.4 million pesos sa isang taon. At ito ay nakadepende pa sa kung gaano kakagaling para sa isang rookie. At ang mga veterans player ng PBA ay hanggang 420,000 pesos maximum lamang per month o 5,040,000 pesos lamang sa isang taon. At kung ikukumpara natin ito sa kontrata ni Abando para sa unang taon pa lamang niya at pagiging rookie niya sa Korean Basketball League sa koponan ng Anyang, ay tumataginting na 237 million won o humigit kumulang 13.89 million pesos. Mas mataas ng halos 6 na beses kumpara sa mga rookie na naglalaro sa atin dito sa PBA. At kung ikukumpara naman sa mga veterans na dito sa PBA, ay mas mataas naman ng mahigit 2 beses. Marahil dito pa lang sa dahilan na ito mga kashish ay alam na natin ang kasagutan. Comment nyo naman po kung nalula po kayo sa laki ng diferensya ng sweldo ng mga players abroad kaysa dito sa atin. Isa ring posibleng dahilan ay kaya mas pinili ni Abando sa KBL kaysa sa PBA ay dahil mas alam nito na mas mahahasa ang kanyang talento sa ibang bansa kumpara dito sa atin. Pagdating sa mga training, sa mga equipment na kanilang magagamit at mga facilities na di hamak ay mas advanced pa dito sa atin. Masasabi natin ito dahil sa alok na sweldo pa lang
ay talaga namang kahit na sino ay mapapapirma ka kaagad. Ano pa kaya pagdating sa training, equipment at facilities? Iba't ibang lahi rin kasi ang mga nakakasagupa ng ating magiting na si Air Abando. Maraming team sa KBL ang nag-i-import ng mga players sa western countries, kaya't napapasabak talaga ng matindi si Abando. Marami rin ang nilalahukan ng kanyang team na iba't ibang liga sa bansang Korea. Kabilang ang koponan ni Abando sa EASL o East Asia Super League na kung saan ay maraming lahi ang nakakasagupa nito. Panoorin natin ang ilan sa mga highlights ni Abando sa EASL. Here he goes, streaking to the middle, up and in off the glass for two. So 98-77, that will get it done here at Anyang. Seems at start to begin with. Knocked away, a block. 모두 3점 줄 수 있습니다. 네. 아바입니다. 그러니까 이제 맥스 버티컬 최대 그럼에도 불구하고 렌자반도 선수가 거침없이 도전을 하는. 자, 받아주는 선수가 있어요. 올라갑니다. 아반도. 자, 다시 타이페이 공격 안쪽으로 블락샷입니다. 렌자반도 드라이브인 레이업 득점. 에린 먼로 인앤아웃 공격 리바운드 골밑 득점. 렌자반도 직접 잡았어요. 왼쪽 코너 안 들어갑니다. 리바운드는 데린 먼로 다운 패스 아반도. Isa pa ay hindi naman nababangko si Abando sa anyang Red Boosters, hindi gaya dito kay Chot Reyes. Gamit na gamit si Abando pagdating sa mga offense at lalong-lalo na sa dikdikang depensa. Tingnan natin kung paano dumipensa ng malagagamba itong si Air Abando. 네, 어떻게 지날지 모를 정도로 팀이 치열한 경기를 계속해서 주고받고 있습니다. 올신 1대 이상은 만드네요. 이우석 자신감이 있어요. 하지만 파울에 여유가 있는 현대모비스고요. 지금은 정말 용수철처럼 튀어 올라서 강재비 움직임을 지적했어요. 바로 역대 템포는 빠르지만 Sa katunayan ay isa si Abando na tumulong para magkampiyon ng anyang KGC last season at ito rin ang rookie season niya. Isa rin si Abando sa palaging inaabangan ng crowd para panoorin dahil sa mga maladyamoran ditong pagsalpak sa ring dahil hindi pangkaraniwan para sa mga Koreano ang mga ganoong klase ng pagdakdak kagaya nito. 최규영 선수도 저렇게 할 수 있나요? 저요? 네, 저는 못하죠. 우리 그러지 마시죠, 설마. 나우. 네. 자꾸 그러시면 막간 이용해서 한번 또 최준 선수 바꿔 테스트 방대로 한번 참여해. 몸이 너무 안 자, 최진수. 그래도 꽤 나이 몇 분이었어요. 정말 점프를 자랑해서 잘하고 그래 그나마 웃음이 좀 예전에 이제 어떤 렌즈만 올라가시겠지만 안 돼. 마지막 5천 원 넣고 마지막까지 내년에는 최규영과 아마도의 결승을 합니다. 기대됩니다. 많은 기대와 관심을 부탁드리겠습니다. Thank you. I didn't expect this, that I win. Thank you. 자, 일단 덩컨 테스트 우승자로 안양 KDC 인삼공사의 렌즈